Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa Prague. Sa kayo po ay pinsala. Narito na ang mga unang balita. Hindi under attack ang Senado na magkagulo roon noong May 13 batay sa initial findings ng panel of prosecutors ng Department of Justice. The action taken by the OSAA against the NBI on May 13, 2026 was not justified. Second, the Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. Kaya hindi raw makatwiran ang pagpapaputok ng baril na ginawa ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Gusto malaman ni Justice Secretary Frederick Vida kung planado ba ang mga aksyon para mapigilan ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Inaalam ng DOJ kung sino-sino mga posibleng nagsabwatan para makataka si de la Rosa. Nauna nang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi tumakas o hindi pinataka si de la Rosa noong May 14. Malaya raw umalis si de la Rosa noon dahil walang local warrant of arrest para sa kanya. Maghahain ng request ang DOJ sa Senado para pahintulutan silang mag-inspeksyon muli sa Senate premises. Ngayong may bagong liderato na sa Senado, umaasa ang Kamara na wala nang ahadlang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mamaya po ang impeachment pre-trial conference pero sarado ito sa publiko. Nagkasagutan naman sa special session kahapon sina Senadora Pia Cayetano at Senadora Risa Hontiveros habang tinatalakay ang ilang panukalang batas. May unang balita si Mark Salazar. Sa July 6, nakatakda ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Ping Lacson, napagkasundoan ng mayorya na ihalal si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng paglilitis. Lawyer Kasi at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun. Sure na sir, si Senator Chis na Yun ang consensus namin. When will that happen, sir? The election of Sen. Chis as presiding officer? Pag nag-convene uli kami, July 6. Si Escudero ang tumayong presiding officer sa naunang impeachment case ng Bise nung siya pa ang Senate President. Dagdag ni Lacson, hindi ito produkto ng negosasyon para sa paglipat ni Escudero sa kanilang grupo. Ang pag-amyenda sa Rules of Procedure ng impeachment trial kung saan nakapaloob ang paghalal ng presiding officer ang isa sa inaprobahang resolusyon ng magsesyon noong June 3. Pero kinikwestiyon ng grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema ang nangyaring sesyon. Argumento nila, labag umano ito sa saligang batas dahil ayon sa Cayetano Block, hindi sapat ang 12 senador para magdeklara ng quorum. Kaya paano kung panigan ng Korte Suprema ang petisyon habang gumugulong na ang Duterte impeachment trial? Kung sasagutin ng Supreme Court, sasagot kami. Kung sabihin ng Supreme Court, denied dahil mountain academic, that's it. Ayon kay Attorney Paulo Tamase ng UP College of Law, maaaring may epekto sa petisyon ng pagkakahalal ng bagong Senate President. Una, sila po mismo yung mag-withdraw ng petition nila. Yung ikalawa pong pwedeng mangyari ay yung korte mismo yung mag-dismiss dahil wala na pong kailangan i-resolve. Natuldukan na nga ang kalituhan sa kung aling paksyon nga ba ang mayorya sa pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian. Kasunod nito ay tumutok na ang mga senador sa legislative measures na layuning ipasa sa special session. Sa pagtalakay ng Senate Bill 1511 o panukalang amyenda sa Anti-Hospital Detention Law, nagkainitan sina Senadora Risa Hontiveros at Senadora Pia Cayetano. What I'm saying is it's not written in the bill. Mr. President, you can we ask may your suspend. staff because it's not written in the bill. We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill, and I was Kindly read quoting the gentle lady it when I into the responded to her record. question. Then read it into the record. Gayun din ang talakayin ng Magna Carta for Barangay Health Workers. You're welcome, Mr. President. I made of record earlier that I there thank were... the majority floor leader, not her honor, because her honor closed the period of amendments despite our name being there. Well, Mr. President, just to reiterate, I made of record that there were no more committee amendments and no other colleagues had submitted
proposed individual amendments. And I said repeatedly, more than once, that if the body allows, that I would respectfully move to close the period of amendments. Kasama naman sa mga ipinasakay ang resolusyon para sa pagbibigay ng sapat na pondo para sa relief at rehabilitation ng mga komunidad na tinamaan ng lindol at pagpapahayag ng pasasalamat sa mga frontliner at responder. Nakumpirma na rin ng Commission on Appointments ang promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ang appointment ng 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Hiniling din ni Senador Bam Aquino na imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta ng Ateneo. Sa Kamara na ipasa ang lahat ng priority legislative measures na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatawag ng special session. Kabilang ang panukalang anti-political dynasty law na inuulan ng batikos dahil sa malabnaw daw na bersyon nito sa third at final reading. Should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. You know, I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Di naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. It was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa house to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. I highly doubt that the Senate will adopt the House version. Wala rin tayong ilusyon, no? Ay, alam naman natin sa Senado, magkakapatid nga ang nandyan eh. Now, yung Senate, kailangan bantayan natin, no? Anong gagawin nila? May papasa ba silang version? No? Tapos, after that, the BICAM. Ngayong natuldukan na ang issue sa Senate presidency, umaasa ang House Prosecution Panel na wala nang hahadlang sa impeachment proceedings ni Vice President Duterte. Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 and more importantly, the upcoming pre-trial ng June 18. Nakita natin yung pre-trial brief ni VP Sara Duterte. At sa atin, hindi po depensa yung paghahanap ng butas doon sa pre-trial brief and other submissions of the House Prosecution Panel. Sa atin, hindi po ito, hindi lang ito strategy, pero pag-iwas pa rin ito sa pananagutan. Handa na rin daw ang House Prosecution Panel para sa impeachment pre-trial conference. Ito ang unang balita. Mark Salazar, GMA News. Meron na raw arrest warrant ang International Criminal Court laban kina Senador Bongo at 2 dating police officers. Ayon po yan kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ang sabi ni Duterte, nakuha niya ang impormasyon sa isang highly reliable source. Hindi tinukoy ni Duterte kung sino ang 2 dating police officers. Ang punan niya, wala na raw bang katapusan ang paggamit ng administrasyon sa ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban. Dagdag ni Duterte, huwag daw gamitin ng mga ahensya ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban sa politika at mapagtakpan niya ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Si Go ay kabilang sa mga tinukoy ng ICC prosecution team na co-perpetrators umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay ng war on drugs. Dati nang sinabi ni Go na walang basihan, hindi patas at walang koneksyon sa nooy tungkulin niya bilang Special Assistant to the President ang mga alegasyon ng ICC prosecution. Sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at ng Philippine National Police na wala silang natanggap na impormasyon tungkol sa umano'y arrest warrant para kay Go at sa 2 dating opisyal ng pulisya. Bumuelta rin na Malacanang sa mga paratan ni Congressman Duterte. Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So, hindi ito wine-weaponize. So, huwag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso.